sa isang dambuhalang lungsod sa gitnang silangan. Saan ka man lumingon, tila kumikislap ang lahat. Mula sa pinong buhangin ng disyerto, sa matatayog na gusaling, inaabot ang langit. Wow, wow, wow. It's amazing. Hanggang sa pinaka-inaasam na simbolo ng tagumpay. Wow! Oh my gosh! Grabe! Iba yung dating. Para kang sumakses bigla. Ang nakabibighani, ginto. Magandang tanghali sa ating mga gold miners! Pero sa likod ng kinang, may mga kwentong hinubog ng maraming taon ng pagsusumikap. Bye-bye! Love you! Love you mga anak ko. Alang-alang sa yaman na mas mahalaga pa sa ginto. For only 269, ako imahin mo na. Dito magsisimula ang ating paglalakbay sa United Arab Emirates o UAE. Sa gitna ng tila walang katapusang disyerto, payapa, tahimik, nakamamangha. Malayo-layo na ang narating ng bansang ito pero magandang paalala na nagsimula ang lahat sa ganitong landscape. And we will explore it this beautiful morning. Pero syempre, dapat in character tayo. What's this called? Yeah. What's this? Sakaf. A scarf, but what do you call it? Gatra. Hatra? Gatra. Hatra? Yeah. Shumak. Ooh. This is Arabic. All right. Like this. Do I look good? Okay. Yeah? Okay, ready na ako. Let's do it. Yeah, let's go, Baba. Okay, let's go. Adventure time. Yeah. Dune bashing ang tawag dito. Mala roller coaster ride sa buhangin, sakay ng SUV. Whoa! Damn! Oh my God! May konting kaba sa bawat ahon at lusong. Pero kaya nga siya exciting, di ba? Walang ka problema! Gising ako dun ah! Malawak na disyerto lamang ang UAE noon. Pero ngayon, isa na ito sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Marami ang naaakit sa kinang ng lungsod. Dito nakikipagsapalaran ang libo-libong overseas Filipino workers o OFW. At ako naman po ang inyong tendera for today, si Miss A. Sige po, at bago tayo mag-start, Si Angel Abido, na tubong Rizal, 16 na taon na rito. magandang tanghali sa ating mga gold miners! Isa sa kanyang pinagkakakitaan ngayon, Ayan, ang live selling ng ginto. O, meron din bracelet dyan ha, nag-i-engrave po tayo. Ayan, marami po yan. For only 269, ako imahin mo na.
Nandito ako ngayon sa isang apartment complex sa Dubai na tirahan ng isa nating kababayan. Kasi dito raw nila ginagawa yung kanilang live selling ng ginto. So, bisitahin ko sila. Tao po! Hi, sir! Sir Efren! Good afternoon. Nice to meet you po. Oo, bahay niyo po ito, no? Yes po. Oo, si Ma'am Angel nandyan? Sa loob po. Sige. Hello po! Hi! Well, So ito po, para sa ating mga gold miners, ayan po, for only 571. Sa live selling, isa-isang finiflex o ibinibida ni Angel ang mga ibinibentang alahas sa live stream. Pag gusto niya po, screenshot at isend lang po sa amin, pwedeng sa Messenger or ang ating WhatsApp. Ayan po. Kapag may natipuhan ang mga nakasubaybay, aba, may na agad yan. 2.51 po ang ating grams for only 1,225. Ayan po. Ang mga manonood na kung tawagin nila ay gold miners mula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Okay. Yes! O, diba? Sabi ko sa inyo may bisita ako eh. And yun nga po sa ating mga gold miners. Ayan siya po si Sir Atom. Yes po. Thank you so much, Sir Atom. Not for At sale, not for sale. Pinaunlakan. Hindi siya for sale. Hello! Mais kayo dyan. Ang galing naman. Ilang oras kayo daldal. nag-live sale? Ngayon? Minsan 3, minsan 4. Oh, hours? Kailangan po talaga yan. Nadire-diretso kang dumadaldal? Oo. Oh, wow. May nabenta ka ngayon? Yeah, ito. Meron. Meron tayong nabudol. Yan po. Ay, itong mga to. Yes po. Ayan. Ah, ang ganda. Oo. So, anong sistema dito? Tuwing nakakabenta ka ng item, meron kang commission doon? Yes po. At ang pinakamaganda po rito is meron din kaming bayad pag nagla-live. Yes. Meron kang flat rate, tapos meron ka pang commission. Yes po. And syempre, every end of year, nagbibigay din po sila ng bonus, regalo nice. sa ating mga live seller. Oo. Kaya sino ba namang hindi sisipagin? Correct. Pero nag-enjoy ka naman. Lagi po, lahat dapat pag ginagawa mong isang bagay, dapat lagi kang enjoy. Pero kung di ka pa kontento sa panonood ng live streaming, pwede kang magpunta sa tinatawag na open house ni na Angel. Pag inaapi ka, ganun mo agad yung... Kanya-kanyang sukat ang mga bisita ng mga alahas na kanilang napupusuan. Actually po, instead na hawakan ko yung pera ko, mas happy ako na ilagay sila sa invest ko sa gold. Sabi nga ng madam ko, ba't ka sabi niya laging bumibili, laging every month meron ka. Kasi madam, sabi ko, para ako nagiging malakas. Yung talagang nagiging energetic ako na magtrabaho pa to strive hard, tapos mabili ko yung gusto ko. At sino ba naman ang magsasabing hindi deserve ng mga kababayan natin dito na regaluhan ang kanilang sarili matapos ang lahat ng pagod at sakripisyo? Ganda siya, heart. Ayun ang maganda sa amin kasi... Si Evelyn na tubong Isabela, 16 na taon na ring OFW. Ano yung mga napili mo na? Ito sir yung napili ko, tapos to pinagpipilian ko rin kung saan dito sa dalawa. Eh, ba't ni pareho? Wala pang budget. Wala pang budget, pero pwede rin natin ipatabi sir. Matagal ka na bang nahilig sa gold? Actually sir, nag-start ako mag-invest ng gold noong 2022. Oo. Bakit ka nag-invest? Para po pagdating ng panahon sir magre-retire, meron akong investment para sa sarili ko in the future. Tapos habang di pa kailangan ibenta, pwede may suot. Yes sir. Pwede pa natin palamuti sa katawan. Oo. Nag-aaral pa ang mga anak ni Evelyn, kaya wala pa raw siyang planong magretiro. Gayunpaman, pinaghahandaan na rin daw niya ang araw na iyon sa pamamagitan ng pag-i-invest sa ginto. Patingin nga. I-flex mo. Oo. Wow, ang dami na rin pala. Ilang taon mong pinag-ipunan to? Bali 4 years. Ngayon, 4 years na. Yes sir. Oo. 2022. Oo, kaya. Anong paborito mo dito?
Lahat, sir. Lahat talaga, no? Hirap talaga pumili. Anong naisip mo pag nakita mo itong naipon? Mga produkto ng iyong pagkatrabaho, Masaya, pagsisikap. sir. Sabi ko, gusto ko pang padamihin, sir. Dadagdagan pa. Nakatutuwang makita sina Evelyn na ini-enjoy ang bunga ng kanilang pinaghihirapan. Pero, investment nga ba talaga ang ginto? Good news muna. Ito ang halaga ng ginto mula taong 2000. Sa kabuuan, papataas, di ba? Sa nakalipas na 5 taon, halos triple ang naging paglaki nito. Pero hindi para sa lahat ng gold investment. Sa nakaraan, may mga taong bumagsak din ang presyo nito. Paano kung kailangan mo na ang pera? Idagdag mo pa ang panganib o risk sa pagbili, pagtatago, at pagbebenta ng alahas. Oo nga, sir. Panalo tayo. Pero si Angel, love na love pa rin ang kanyang ginto. Ikaw ba sinasabuhay mo rin yan? Ang mga ipon mo, pinapambili mo ng gold? Yes, yes. Kitang-kita naman. Wow! In fairness, bukod sa pagiging live seller, marketing executive din sa isang travel agency si Angel. May ipon daw siya sa bangko, bukod pa sa perang ipinadadala sa kanyang pamilya. Ayan, sir. Ayan, di ba? Nakakagwapo yan, sir. Pero hindi may kakaila. Sadyang may thrill sa pagbili at pag-flex ng pinaghirapang ginto. Pwede mo rin siyang suotin. Yes, pang-akit na rin, di ba? Nakakagandang may gold. Sabihin nila, uy, mukha siyang mayaman. Hindi nila alam, wala kang pera o wala kang pangkain. Matagal nang tanyag ang ginto sa gitnang silangan. Nakaugat ito sa kanilang kasaysayan at kultura at itinuturing na status symbol. At dahil nasa sentro ng trading, mas mura at dekalidad daw ang ginto rito. Hello! Hi po, good Good morning. morning! Ma'am Annalyn? Yes po. Nice to meet you, Nice to meet you Atom. din po, Sir Oo. Atom. Tulad ni Angel, nagsimula sa live selling ng ginto si Annalyn. Ngayon, may sarili na siyang jewelry shop. Grabe naman ang inyong Ah, At wow, tignan nyo nga naman ang kanyang mga alahas. Oh my God, sorry po. Hindi, okay lang. Huwag ka mahiya. Okay lang yan. Oh. Nahiya ako bigla. Ikaw ang Nahiya ako bigla, Sir Atom. ikaw ang number 1 influencer ng iyong shop. Kung kunyari, isa akong customer na interesado ng bumili ng gold, ano yung mga unang ipapakita nyo sa akin? So, sa inyo, pag first-timer customer, mga maganda, yung mga lights, syempre, pag mga simple, mga ganitong chain. Ayan. Wow, So, simple lang ito. Yes po. At least ito, talagang matibay po siya. Tapos, ito yung highly recommended po namin. So, mga ilang grams to at magkano ang benta sa... 12.15 grams. Yan, yan na. Naglabasan ng calculator, no? Yes po. Oh, yan. So, ito ay Dirham. 6,493 dirhams. Including that. Dirhams. Yes po. In All-inclusive pesos, na siya. So, in Times pesos, 16. Up if- siguro around 103,240. matay. Pero kung wala pang budget, pwede namang magsimula sa pinakasimple. Meron din po kami na ino-offer like ganito pong mga screw earrings. Pag po mga pangregalo, ito yung isa sa mabibenta din natin. So usually yung ganito is nag-start kami sa 100. Yan, mga around 3,400 in pesos. Yes po. Ito. Okay. Ito yung pinaka siguro Yes, ito accessible. po. Yes po. Oo. Pero kung ano naman, kunyari, tumama ako sa loto or something. Tumama sa Ano yung loto. pinaka ano naman? Naku, yung mga special natin. Special, oh. So we have mga ganito po. Ito, talagang special mga Italian. Oh my gosh, sa itsura pa lang. Yes po. Ayan, ito. Matindi. Yes po. And the grand reveal is... Siguro nasa ano siya, nasa 1M Yes. for this set. Ang tanong, pangmalakasan kaya ang datingan ko kung magsosuot ng ginto? Pwede ko patingnan kung bagay sa akin yan. Sure po. Oh, wow, bigat nga. Wow! Oh my gosh! Grabe!
Iba yung dating. Para kang sumakses bigla. Bagay po sa inyo, Sir Ato. Oh, ha? Oo, pag ganitong jewelry mo, mapapabukas ka ng ng shirt eh. Sayang naman. Di ba? Success. Maganda talaga siya. Kasi magkano to? Yan po is nasa around 440,000 Dapat maganda talaga sa 440,000. peso. Oo. Tinatawag yan, ganyan. Tigi isang daliri. O sige, game. Kasya ba sa akin? Uy. Uy. Parang si Thanos nito. Uy! Thanos. Wala na. Basta. Parang nalulungkot yung pinky ko eh. Wala bang dyan? Yung maliit. Ano siya eh? Left out. Ito na lang. Ito po. Ayan, yung simple Yung maliit lang. lang, po. oo. Opo, ayan, simple po. Uy! Kumusta naman? Ganda. Pero bago pa tayo masilaw sa ginto, paalala ni na Annalyn, mahigit isang dekada ang inabot bago sila nagkaroon ng matatag na negosyo. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang pagsisikap. Nagsimula rin lang naman po kami sa maliit. Na empleyado din lang po kami before. Na nangarap lang po kami. Simpleng pangarap na unti-unti namin natutupag dahil sa sipag po. Tapos huwag ka mawawalan ng pag-asa. Laging tatawag kay God. Number 1 po kasi yon. Ganoon din ang sitwasyon ni Angel na hindi tumitigil sa pagkayod. Sa loob ng halos 2 dekada, iba't ibang trabaho na raw ang kanyang pinasok sa Dubai. Pero ang mga sakripisyo na kailangan tiisin, tila hindi natatapos. At eto naman po ang aking bahay, ang aming maliit na bahay. As OFW, ayan nga po, dito kami nakatira. And ito po ay tinatawag naming partition, loop bed. Ayan, may taas at meron din pong baba. Sa halagang 20,000 pesos kada buwan, nakahanap si Angel ng simpleng tahanan sa isang apartment unit sa Al Riga, Dubai. Hindi mo na talaga maano yan. Para maibsan daw ang lungkot, Ampun eh. nag-aalaga siya ng mga pusa. And kasama ko po yung aking pusa na na-rescue. Si Ampon. Ayan. Ito po yung pusa ko na na-rescue. And meron po akong mga picture dito na, ayan, yung mga na-rescue ko pong pusa na malalaki na sila. At pinakamahalaga sa lahat, ang mga nakapaskil na larawan ng kanyang mga anak na mga musmus pa lang nang umalis siya ng Pilipinas. Dito ko nakikita yung mula maliit sila, eto nung baby pa sila. So tumatatak sa akin na naalagaan ko sila. Ano ba yan? Iiyak lang naman ako. Ayan yung mga picture na sinasa nila sa akin pag lalabas sila. Ito nga, oh. Ayan, oh. Ayan. Si Jeric, si Angeline, and then si Angelo. Ayan, ayan po. So, lagi kong nilalagay dyan para, yun yung pinaka-inspiration ko. As OFW, na kailangan mong magsumika para sa mga anak mo. Sa tagal niyang nagtatrabaho abroad, 1 beses pa lang daw nakauwi si Angel sa loob ng 16 na taon. Ito yung nag-graduate. Ayan. Itinaon niya ito sa college graduation ng kanyang panganay. So yung mga anak mo, Malalaki na sila. Malalaki na. O, tropa ko na sila. oo. Actually, nung sinundo niya ako sa airport, hindi ko talaga kilala yung anak ko, yung panganay. Akala ko nasa harap siya. Eh, nung tinitignan ko, ba't wala pa yung anak ko? Eh, may umaagaw ng trolley. Sabi ko, sino ba to? Hindi pa. So, tinignan ko muna yung anak ko. Anak ko ba to? Tinignan ko pa. Ako to, si JJ to. Sabi ko, ala, ang laki na pala niya. Hi, Knak! Kaway, Nak!
Mabigat yan. Bakit ba patuloy pa rin ang pagkayod, pagtrabaho mo? Single mom, syempre. Pag ano kasi, pag single mom ka kasi, ikaw na yung lahat eh. And syempre, wala kang asawa. Kailangan mo magtrabaho. Kailangan na kailangan. And hindi ko iniisip na mahirap ang buhay. Inisip ko, basta masipag ka, kaya mo. Huwag kang panghinaan ng loob. May time ba na naisip mo, ayaw mo na? Hindi. Pahinga muna? Gano'n? Hindi. Talaga? Kasi iniisip ko lagi, kung uuwi ako, paano yung pangangailangan ng mga anak ko? Number 1, ang food and educational nila. Kasi lagi kong iniisip, walang tutulong sa akin. Hindi pwedeng maging tamad. Sa tuwing may bakanting oras, kinukumusta ni Angel ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Hello? Asan ikaw? Ngayong araw, mahalaga ang pag-uusapan ni na Angel at panganay niyang anak na si Jeric. Ilang linggo na lang kasi, lilipad na siya pa Dubai para maghanap din ng trabaho dito. Yung mga documents na sinasabi ko sa'yo, dadalin mo dito pag papunta ka na. I-scan mo na lang. I-scan ko dito sa office. Yung aking yung OWA. Tapos yung contract ko. Ito yung mga documents. Andito yung aking kontrata. Contract verification. Kailangan yan, ha? Hinahanap yan sa immigration. Anong pangalan ng nanay mo? Baka nakalimutan mo pa ako. Angelica ano? Oh, very good. Ang e-travel ha, pag malapit na. Huwag mong kalimutan. And ang passport, kailangan nakalagay yan sa isang envelope. Libo-libong kilometro man ang layo sa isa't isa, hindi maikakaila ang pagmamahal ni Angel para sa kanyang mga anak. Ayan. Anak, magbabay na. Bye-bye. Love you. I love you. Mag-iingat kayo dyan, ha? I love you. Sige na. Bye-bye. Malabas na. February 20, dumating na ang araw na pinakahihintay ni Angel. Lumapag na sa Dubai ang panganay niyang si Jeric. Hello! Welcome sa Dubai, anak. Ay, anak. Love you, anak. Sa wakas, kapiling na ni Angel ang isa sa mga maituturing niyang tunay na yaman ng buhay. Sa dinami-dami ng mga ginto mo na naipundar, ano ang tunay na ginto sa buhay mo? Yung pinakatunay na ginto sa akin, yung mga anak ko. Yun. Yung number 1, yung naibibigay ko yung pangangailangan nila. Yun ang tunay na ginto sa akin. Nakakapagtapos sila ng pag-aaral. Pinaka-achievement ko talaga yun. Maging mabuti silang tao. Yun ang tunay na ginto sa akin. Yung maging maayos sila, walang mapariwara. Sa lungsod na tila kumikislap sa ginto, Mga bata. mas nagniningning ang pusong handang magsakripisyo. Proud ka ba sa sarili mo? Sa tingin ko, nagawa ko lang yung part ng pagiging nanay na gustong maging maayos ang buhay ng kanyang mga anak. Kahit na maraming sakripisyo, nag-enjoy ka naman. Oo, dapat talaga para kahit nai-stress ka, wag mong isipin problema lang 'yan. Wag mong tambayan kasi marami namang way para matagumpayan mo 'yan tsaka masolusyonan. Magandang gabi. Ako si Atom Araulio.
At ito ang eyewitness. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.